Bintahan serye nung bagong taon. Kunti lang itong na-record ko dahil medyo busy din talaga kami. More on alak nga po yung binili sa akin nung gabi ng 31. Tuwang-tuwa lang din talaga ako dito sa lamesa namin kumarites kasi yan nga po ay ditiklop lang. Tapos pwedeng maikli at pwedeng mahaba yung pag inilatag mo. So ayan, nagkwentahan pa nga kami dyan kung magkano nga po yung kanyang babayaran. Kung ilang RH yung kasya sa 500. Hindi na nga rin pala ako nag-yellow dyan kasi nga po puno ng alak yung aking freezer pati nga po yung baba ng ref. Iba talaga yung naidudulot ng saya pag mayroong RH. Nung bagong taon nga kumarites, abay lasing na lasing iyan. Kahit anong okasyon pa yan, basta may tindahan ka, abay kailangan pa rin magbantay at magtinda. Masaya lang tayo dyan dahil marami tayong magiging benta, pero ayan, renewhan na naman nga ng permit natin or business permit. Importante din talaga na meron tayong mga permit sa ating munting tindahan kaso yung iba talaga sobrang mahal. Maswerte lang kami dito sa Taguig na hindi nga po masyadong mahal. Sari-sari store lang naman yung kinukuha ko ay nasa 400 plus nga lang po madalas na binabayaran namin. Para sa amin ay hindi nga po ganun kabigat. Dahil sa ibang lugar nga ay libo-libo din talaga yung binibitawan nilang pera pag kumuha sila ng permit. 30 nga ng gabi ko marites, alam nyo ba yung natira ko sa puhunan ng mga alak, abay paro tigbe 20 at saka tigbe 50 na lang. Pero natapos ang 31 at 1 ay talaga namang may mga blue bills at yellow bills na. Ito at medyo maaga-aga pa meron na nagsisimulang mag-inuman. Nagtitira din talaga ako ng mga panukli na bills para nga po dito sa mga bumibili na blue yung pera at saka yellow. Kumuha na muna ako dyan sa tindahan na benta na 500 para maisukli ko dahil papalitan ko din naman iyan galing doon sa alak. Kasi sa akin, mas nakaikot nga po yung puhunan namin nung hiniwalay ko nga po yung puhunan sa alak pati mga soft drinks at sigarilyo at hindi na nga ako nauubusan yan. Dahil hindi naman nga ako madalas magbantay dito kumarites dahil busy din ako. Tingnan nyo naman yung pera, abay hindi nakaayos. Yung gin nga at juice na binili niya ay iniwan nga po nung bumili dahil bibili pa siya ng yellow. Kapag may yellow at saka blue na bills na nga dyan sa aking tindahan, kinukuha ko nga po kaagad yan. Nag-iiwan lang ako madalas ng panukli. Hindi pa pala ako nagtaas ng red horse dyan kumarites kasi yung binilhan ko ay hindi pa rin naman nagtaas. Tinanong ko nga yung binilhan ko kung bakit hindi pa siya nagtaas. Ang sabi niya nga pamasko niya na daw yun sa mga customer niya. Kaya ako ganun pa rin yung benta ko 125 nung New Year kasi hindi pa naman siya nagtataas. Camel talaga yung mabenta sa tindahan ko kumarites kaya pag bumibili ako nito isang rim. Yun lang din naman kasi yung sakto sa tindahan ko tapos yung iba tigta 3 peraso lang. Dati pag nanonood sa akin alam naman nila na walking distance lang din talaga yung mga grocery dito. Dati nga nilalakad at nagtutulak pa si Jowa pero ngayon at dahil may service na kami minumotor na nga namin. Wala dito malapit sa amin yung hinahanap namin. Nakakapunta na kami sa medyo malayo. Ang hindi gumagastos ng pamasahe. Kaya talaga nung gabi ng 30 ko marites, nagpuyat kami ni Jowa para mag-refill dito sa aming tindahan kasi gusto ko nga maganda at puno tingnan yung aming munting tindahan bago mag 2026. Dami pang bumili dyan ko marites pero hindi ka na rin talaga na i-record kasi nga may ginagawa din ako. Dalas na nagbabantay ko marites yung anak ko pero pag ganitong may mga okasyon, abay ako nga at saka si Jowa yung palitan sa pagbabantay. Anak ko nga po yung nakaupo dito, lagi kong sinasabihan na gumamit ng money detector pag malaki nga po yung binabayad sa kanya. Hirap na mapeke, abay malulugi pa tayo imbis na kumita. Kaya kung may tindahan ka, importante na lagi kang may money detector na nakasaksak dyan para automatic mag-check ng pera. Ayan si Kuya Sian nga po yung nagbabantay na dyan. Pero pag ganito nga na maraming binibili or di kaya mga alak, ako na muna ulit. Ako na yung nakaupo dyan dahil si Jowa dyan ay nag-iihaw na dyan sa labas ng bahay namin. Kaya nung Pasko at New Year, hindi rin muna talaga ako nagpapapalit ng pera kung may gusto magpapalit dahil kailangan mo yan panukli. Yung pera na nasa bag, ayan nga po kasama din yan sa tindahan na benta, hindi yan sa alak. Kahit maubos na yung pera mo, basta binili mo ng stock sa tindahan, okay lang yan dahil babalik naman yan sa iyo. Importante may maibibigay ka sa customer pag may bibili. Mag-iipon goals na naman nga kami ni Jowa ngayong taon. Kung nga more ipon, less gastos tayo. So bago pala magpasko kumarites ay wala nang work si Jowa pero hindi na nga kami nahirapan dahil meron na nga rin kami mga extra income. Dati pag wala na siyang pasok bago magpasko, abay nai-stress na kami. Siyempre walang mga pampuhunan at wala nang mapaikot dito sa aming munting tindahan. Kaya no choice nga kami kung di mag-loan. Pero ngayon malayo pa lang ang Pasko wala na nga siyang trabaho, abay hindi na nga kami nahirapan. Tulungan na lang kami dito sa aking extra income tapos siya naman ay bantay sa tindahan at asikaso sa bahay. Kaya hindi nga rin po ako nahirapan at tuloy-tuloy din naman yung aking kita. Malayo pa lang kumarites yung Pasko, nabili ko na yung mga pangregalo ko sa kanila. Kaya nga ay gusto niyang bumili ng ilaw sa kanyang motor para nga daw mas maliwanag. Kaya hindi niya nga alam na binili ko na yung gusto niyang ilaw sa motor. Medyo pricey ngayon kumarites kasi nagtanong-tanong ako kung ano nga po yung maganda at matibay na pang ilaw sa motor. Kaya tuwang-tuwa siya nung nakita niya nga po yung regalo ko sa kanya. Ako kasi yung sumusuporta sa mga gusto niya dahil wala nga siyang bisyo at dito lang naman siya sa bahay. Masarap sa pakiramdam na nabibili nga natin yung mga gusto at
kailangan ng mga anak at jowa natin. Hindi pa ako kumikita ko Marites, lahat naman ng gusto ko ay binibigay niya. Hindi ko nga kailangang hingiin dahil sabi niya nga ako na nga bahala sa pera na binibigay niya sa akin. Hindi niya rin naman ako tinatanong kung nasaan na nga yung pera na binibigay niya. Kaya ngayon ako naman nga po yung nag-i-spoiled sa kanya kung ano nga yung mga gusto niya at gusto niyang bilhin ay binibigyan ko siyang pambili. Hindi naman kami parehas maluho ko Marites, pero matakaw kami at mahilig kami bumili ng pagkain. O ayan, sakto nga po nung 30 ko Marites, nag-stock ako ng mga itlog. Marami ngang bumili nito dahil ginagawa nilang prosperity. Ako kasi ay hindi ako gumagawa ng ganon, tapos hindi rin ako nagkukumpleto ng prutas. Hindi ko pa naranasan bumuo ng 12 fruits dahil wala nga pong mahilig sa amin ng prutas. Para sa akin, sayang pag nasira nga yung prutas sa lamesa at hindi naman makain. Pero syempre, may kanya-kanya naman nga po tayong mga paniniwala sa buhay. So ayan, may customer nga tayo na dinala na yung case nila at may boting ang laman iyan. Isang case nga po ng RH yung binili nila, sakto at may pinalamig kami sa freezer. First time na hindi nga kami naubusan ng Red Horse nung bagong taon at nung Pasko dahil nag-restock talaga kami at halos araw-araw kami bumibili. Pag nababawasan nga po yung stock namin ay bibili kaagad kami. May sobra pa nga pero okay lang yun dahil hindi naman nga po yan nai-expired. Kaunti lang itong na-videohan ko Marites pero lahat sila solid na customer. Pero yung iba dyan Marites ay hindi taga dito sa amin, taga Labasan. Pala kami nagsarado nung Pasko at saka yung New Year. Palitan nga kami ng bantay ni Jowa. Tapos nung hapon na ay si Kuya Siya na yung nagbantay dahil wala naman masyadong customer. Sarado lang kami ng maaga nung gabi na alas 9 nga po ng gabi, sarado na kami. Kaya importante na nagtutulungan talaga pagdating sa inyong negosyo. Kasi kung ikaw lang yung kikilos, abay baka sumuko ka na agad. Talaga namang sobrang nakakapagod ang mag-asikaso ng tindahan. O na mamimili, ikaw pa magdi-display. Kaya Marites, kamusta naman yung inyong munting tindahan ng Pasko at saka yung New Year? Ako taba o walay? Bumili nga sa akin na 2 Alfonso. Yung 500 nga po yung ibabayad niya. Tapos yung kulang naman nga po ay Gcash na lang. Tanong niya nga ako kung okay lang. Sabi ko okay lang naman kung ibayad niya ay Gcash. Siya naman sa walang bayad, char. Anong time na nagpaayos kami ni Jowa nung binilagay ko sa kanya, ayan, at dito nga kami sa loob at naka-aircon pa. Tapos pwede ka pang bumili ng merienda dito sa loob ng tindahan nila. Medyo matagal din pala talaga magpaayos ng motor, Magkabit lang ng ilaw, abay kailangan mo pang magantay ng ilang oras. Kina lang talaga at maayos din talaga yung nag-asikaso ng motor namin. Mga pinaka-parts at tinatanggal niya nga dyan ay doon niya sa loob nilagay, baka daw magasgasan at bago pa itong motor namin. Motor nga po namin yung last niya nga ayusin dahil bibiyahe din siya pauwi na. Siya mag-New Year sa kanila. Before lang pala yung binayaran namin Marites pero 1,000 nga rin po yung binayaran namin dyan. Kasi lahat naman ng materialis na ginamit niya ay sa amin. Binili ko ngang ilaw ay may 2 horn na nakasama. Sabi nga ng pinsan ko ay dapat isa lang yung kinabit dahil malakas nga daw po ito. Kaya lang tapos na nga yan nagawa at naikabit niya na yung 2. Kanya nga maayos yan Marites. Tinanong niya na nga kami kung gaano kataas yung gusto naming ilaw. So ayan, at maliwanag na nga yung ilaw ni Jowa sa harap. So ayun lang muna Marites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share niyo na nga rin po itong aming video.